11 araw bago ang barangay at SK elections, iikutan natin ang simula ng 10 araw na kampanya para dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Luzon, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, maulan at makulimlim sa Metro Manila ngayong unang araw ng kampanya para sa Barangay SK elections. Pero hindi pa rin napigilan ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na lumabas, magkabit ng campaign materials at mag-ikot. Nagkalat ang mga poster at mga nagmumotorcade sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang kaisa-isang lugar sa Metro Manila na nalagay sa category orange ng COMELEC dahil sa inaasahang mainit na labanan. Muling pagdiriin ng COMELEC, pwedeng mabago ang kategorya ng isang lugar depende sa sitwasyon. Sabay paalala sa tamang sukat ng mga poster na 2 by 3 feet. Gayon din sa mga lugar na pwedeng kabitan. Bawal sa mga pampublikong lugar, pati sa mga kable. Pero may mga ganyan pa rin. Meron po silang mga taga-kabit, meron silang mga dikit, taga-kabit. Yan po dapat ay kanilang ino-oriente na training. Kayo po ang malalagot dyan. Bawal mamigay ng kahit ano, tulad ng t-shirts, ballers, sombrero, payong, pagkain, lalo na ang pera, dahil ituturing yang vote buying. Ang kabuuang magagastos, dapat katumbas ng 5 piso, multiplied by kung ilan ang botante sa tinatakbuhang barangay. At ang campaign materials, Dapat yung biodegradable, hindi naman makakadumi sa ating kapalit. Malaking porsyento po nakatutok sa social media. Mas maganda po doon. At the same time, mas matipid. para masigurong hindi magiging sagabal ang mga motorcade sa trapiko at walang magiging aberya, mahigpit na ipinatupad ang checkpoint sa ilang lugar sa Metro Manila. Bukas magsasagawa naman ang COMELEC ng Oplan Baklas para sa illegal campaign materials. October 28 naman ang huling araw ng kampanya. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.